God is good all the time. So, karon mga kaigsunan, ganang tamos tinod, wadyo ni bakak, ikuyawan juga des tubangan. Pero, despite niya na mga kaigsunan, mga ikong pasalamat na gaan kong higayon alang sa pag-share sa inyo sa message. O, salamat na sa Ginoo nga niya ta diri karon despite sa atong panahon, kahiusan ta o nagtigom diri karon. So, sa di pa mo magsugod, ang iyon kung tumutanan nga magdungog sa inyong mga ulo alang sa pag-ampok. Amahan na mo nga nas gitasan sa mga langit, Ginoo ning taknas nga haponon. Salamat kaayo nga imong giubanan, kuyugan, ini among federation Ginoo niabot mo diri nga sikti. Ug hinaot Ginoo nga karong hapuna ikaw magauban ka namo, imong mitagahan sa imong knowledge and wisdom sa pagsabot ug sa pagdungog sa mao nga message karong hapuna. Hinaot ikaw mga panalangin sa matag usa ka namo, tanan namong salig ug yampo sa walang ngalan ni Jesus nga mapasla nga mangluluwas. Amen. So karon mga kaigsuonan, ang ako ang message is kabahin ni siya sa ato ang kinabuhi. O ang title ani is Life is like a beautiful bike ride. So sa to? Kabahin ni siya sa bike. So pipila man ninyo diri ang kabalo mo bike or mahilig sa bike. Na si Uncle. Siguro dili ra po na si Uncle Raos ang kabalo mo bike diri no. So mga kaigsuonan, ang kita sa ako ang message karong hapuna, makita sa Philippians 4 verse 13. It says, I can do all things through Christ who strengthens me. So tungod kay naghisgot mo taning bike mga kaigsuonan, ato pang hibaluan o unsay kaayo ani sa atong lawas. So cycling improves strength, balance, and coordination. It may also help to prevent falls and fractures. Riding a bike is an ideal form of exercise if you have osteoarthritis because it is a low-impact exercise that places little stress on your joints. So, karon makaigsuonan, na ako'y story nga i-share sa inyo. O, kani siya nga story makaigsuonan, about na siya sa isa ka couple. Kung dili, usa ka manag-asawa. So, karon, I know nga naagi mga couples diri karon na mga managtiayon. So, hopefully, makarelate po mo nini. So, ang alam sa bayi mga kaigsuonan kay si Marlies Penema. Ug ang lalaki, si Diego Januar. Kani nga story mga kaigsuonan, ako na po ni siyang nakitaan sa social media. So, kani silang duha mga kaigsuonan, nani sila sa situation na gitawag og long distance. So kinsa man diri ang naka-experience ng long distance? LDR, long distance relationship. So dili sa yon. Ay, naari to. Ay dagan na diri. So kani kabalo gyud mo mga kaigsuonan nga long distance relationship. Dili gyud siya talim. Kani si Marlies, kani mga kaigsuonan, taga Netherlands na siya. O si Diego Januar, taga Indonesia. So imagine ang kung sa kalayo ang ilahang kuan, distansya sa ilahang matag-usa ka kaigsuonan. So tungod sa ilahang distance na kaigsuonan, naa sila ginatawag og sanang ma-shock sila, cultural shock mga kaigsuonan. Sa dihang bisita si Diego sa Netherlands, dili siya kampante o dili siya comfortable sa ilahang way of living. O si Marlies Morford, wato sa Indonesia, dili po siya comfortable sa pamaagi nila dito sa Indonesia. Karon mga kaigsuonan, kabalo man ta kaning mga uyab, tiayon, lagi ni sila time na mag-date, laag. O si Diego o si Marlies mga kaigsuonan, nakauna-una sila na why not mag-adventure na duha? Pero ang ilang adventure mga kaigsuonan, dili mo gud basta-basta nga adventure. Kung dili ilag yung take step forward ang ilang adventure mga kaigsuonan for the purpose nga masabtan yun nila ang matag-usa sa ilang mabatasan
kung mag-get to know nila ang partner. Karon makaigsunan, ang ilang napiling adventure is biking. Sama sa atong title, Life is like beautiful bike ride. Karon kani si Diego, si Marlis, wala na sila background yun sa pagbike mga kaigsunan. Niya, kabalo biya mo, di ba? Kung dili ka anad sa usa ka butang, dili jud ka maayo, o dili ka sanay. Ang ilahang nahunahunaan mga kaigsunan is magbike sila gikan sa Netherlands. Pero hangtod sila sa Indonesia. So imagine ang kaigsunan, magbike sila gikan sa Netherlands paingon sa Indonesia. Nakinsa na idea o usa ra kalayo. Ang ilahang agyan mga kaigsunan, ang ilahang distansya is 15,000 kilometers. Inana kalayo ang ilahang biyahon mga kaigsunan. So karon nagtigom sila, o nipalit sila o syempre nipalit sila ng bike. So may ilang sakit. So sa sugod sa ilang biyahe mga kaigsunan, 12 days na sila gasugod. Mangita ra sila og mga area where pwede sila matulog. Ay mga panahon nga lisod kaayo ang dalan. Ay panahon nga ang dalan pasaka. Ay panahon nga ang dalan palugso, kabatuan, maulan ang dalan. O kaning ilang biyahe mga kaigsunan, iabot din sila og 6 months. 6 months usa sila naabot sa Indonesia. Now, matingala ko sa may labot ani pagbike sa tuwang kinabuhi. Mga kaigsunan, Diego and Marlis left their comfort zones that are driving them apart and went on a journey that will drive them closer together and create a stronger bond with each other. Sama ko na mga kaigsunan sa ato ang espirituhanan nga journey. We should leave our comfort zones that are driving us away from God and go on an adventure that will bring us closer to God. Sama na ako mga kaigsunan. O di jud ko kabalo mo wali, di jud ko kabalo mo message, pero since nga opportunity niabot man, akong gigrab ang opportunity mga kaigsunan. Usa ko mga kaigsunan, Diego and Marlis faced multiple hardships like storms, bumps, lain klase nga dalan, yet they help each other and rely on each other to push through. Sama lagi ako na sa tuwang Kristohanon ng kinabuhi. Naatay ma-face yung mga storms, hardships along sa ato ang dalan. But we have God to help us and we can rely on Him to overcome these challenges. Mga kaigsunan, I know nga naabot tayo mga newly baptized na guest na sa ato ang federation. So, usa ni siya ka reminder o ka ay balo sa ato sa diha nga naa sa Ginoo, dili gid always sayon ng atong kinabuhi. Dagan jud ang challenges nga maabtan. For example, sa atong friends. Ay mga friends nato nga i-criticize ta sa atong family, i-criticize ta or even sa atong church. I know dili ni siya new sa ato ang kaigsunan. Pero mga kaigsunan, ato lagi yung naunahon nga naagyo ang Ginoo. When life gets rough, God's word lifts us up and gives us stamina and courage to carry on. Here's a verse that I would like to share with you, kaigsunan, found in Isaiah 41 verse 10. It says, "Fear not, for I am with you, but be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous hand." So mga kaigsunan, life is like a bike ride. To keep your balance, you need to keep going. So sama sa ato ang team mga kaigsunan, let us move forward in faith, onward in action, and united in vision. This is all. Thank you for listening. Happy Sabbath.